Ganda nga pagka niroto. Ayan po, sinasabog na nila yung chicken manure matapos nilang ibuhos na sa sako. Sila ni abot ni Dingdong si Bato papatubig dito sa sile. Yung naunang pinatabaan nila kahapon at saka inanuhan ng ng Biocosign, dinilig. So babasahin lang niya ngayon. So ako yan, papandar ko na uli yung water pump dahil magpapatubig uli tayo doon. Pagka nayari nila to, so okay mga katong, sa napaandar na nga po namin yung yung water pump. So yan, ulitin ko ng basa ito para mamaya isprayan ko ng Biocosign. Ayan, luluto tayo ng almusal muna. Gigisa tayo ng palaya at paboritong galunggong. Yan ang almusal natin ngayon. Bukan lang tayo ng itlog. Sulit na yung bawang.
Ginisang ampalaya at pritong Gigi. Yun o, kain na po tayo. Ayan. Kain. Sarap ang palaya. Paborito ni Ding Dong. Alam mo, hindi mo nilagyan ang palaya yung binulang ng biyan mo. Biyan ka marami. So ngayon, ayan, dumating yung traktora. At ito nga po ay ini-stable ngayon yung harap. Ito naka-prepare to para sa talong mga katong. Sa ito pong harap nito. Matagal pa naman to eh. Kahit na siguro 3 weeks or 1 month bago kami magtanim ng talong dito. Para masalang ng maigi yung lupa. So hayaan muna natin na nakaganyan yung lupa yan 1 linggo, tapos hahalo ibibilingin 1 linggo. So ganon, kasi madami yung chicken manure na sinabog natin dito. Halos 200 sako na naikalat lahat dyan. At ayan, kagandahan yan, sabay na bago na stable, isabog natin yung chicken manure. Ngayon mahalo naman sa lupa. Gandahan pa sana yan, maulan. Pagka naulan ng ilang beses yan, yun, mabilis tumalab yung chicken manure. Pagka kasi ganyan tuyo, hindi naman makukuha yan eh. Hindi naman hahalo sa lupa yan eh. Kailangan kasi nababasa yung lupa. Yun o, tapos na o. Kaganda. Pwede na itudling o. Pinong-pino na. Magaling si kuya mag-traktor eh. Talagang hindi yan tinitigilan yung masukal eh. O yung matigas. Pinabalik-balikan pa niya yung nakaumbok doon. Thank you kuya. Tapos na. Ay, ganda na ito. Ngayon, 1 linggo masasalang natin na nakaganyan yan. Kahit na maulan, mas maganda maulan. 1 linggo natin nakasalang na ganyan yan. Tapos bibiling natin, haluin natin ng disco para bumiling 1 linggo uli. Tapos susuyurin 1 linggo, yun. Itutudling na natin para maano yung chicken manure na nilagay natin. Ngayon kung mauulan at mababasa, bobombahin natin ng Biokozyme. Sana umulan, kasi mas ma-effective yung umuulan na. Kumukulog, ayan o. Madilim doon sa bandang Arayat. Papunta rito yung hangin, so sana pumunta rito. Yan o. Ganda mag-stable si kuya o. Parang dinig pa Roto. Dinig pa ni Roto. Yan, at ganda o. Pinong-pino, malinis.
Ilan daan to ginawa niya? 3. Nung nayari siyang pahalang, inuuputan pa niya uli ng paayon. At inulit-ulit niya yung mga gilid, tapos yung mga medyo madamo, tapos nakikita niya medyo mataas. Ganda mag-stable si kuya. Taga rito lang po yung Concepcion. Binayad natin dito 2.8. ito 2.8. Okay, subukan pa rin natin pandarin yung Robin, pero kumukulog eh, oh. Tignan natin, launa pa lang naman eh. So pagkamulan, total matatapos na rin sila maglagay ng plastic. So ngayon paandarin ko yung yung water pump natin dito, at tuloy ako sa pagpapatubig. Yan, babasahin ko yung pagtataniman ng kamatis kasi baka bukas mapagtanim na tayo at pwede na. Importante ma-spray ko lang ng Bioxime. Papaandar na tayo ng water pump. So ayan, sasalinan natin ng diesel. Pabili tayo kay Labato kanina. Hindi natin pupunuin para di mabigat. Kuwan nga siguro mga katongs, 3 litro lang ang laman. 3 litro nga ano. Tignan mo lang na ito, madaling birahin. Ayan nga po mga katongs, pinagbigyan tayo kanina habang nagbabatubig ako dito, biglang umulan. So yung GoPro ko naiwanan ko doon sa dulo. Si Bato kasi nagpatay ng water pump. So medyo malakas yung ulan. Ayan, nabasa nga po yung lupa, nakabasa. Ito maganda, yan nga po, lalo doon sa niroto doon sa harap, yung stable. So ngayon ang gagawin ko na po, mag-spray na ako ng Bioxime dito, lahat ng area na yan, lahat ng tataniman, pati ito. Tapos isprayan ko din yung nando sa harap, yung bagong stable, kasi nabasa yung lupa. Yun ang perfect timing nga yung pagka-stable na nahalo yung chicken manure, sasabayan natin ng nabasa pa ng bahagya, tapos yun ang magandang binobomba ng Bioxime. So ngayon ito naman ang sprayan ko, ito muna yan. At buti na lang kinargahan ko yung drum dito. Bagay, yun naman talaga plano natin, mag-spray ng Bioxime ngayon.
Kaya lang yun nga, nagkataon na dapat ito lang i-sprayan ko umulan, so nabasa yung kabila. So lahat na yan may sprayan ko na. Dito nakita ko mga katungos ng magandang gagawin nating aripit dito, yung gilid na yan. So gagawa tayo ng aripit yung pantay sa mga poste ng kawayan. Magbabaon lang tayo ng PVC nito para at least hindi na tayo itututok natin yung malaking hose na yon doon lang. So ibig sabihin yung tubig bubuga dito sa sangkang aripit na gagawin natin ngayon. Para hindi na tayo magbukas-bukas dyan, babaon tayo ng PVC sa ilalim, tapos ang pang sasalpak lang natin doon yung plastic na may putik. At least isagad man natin ng andar yon, pwede siya mag-supply sa 3 butas. Yun ang naisip ko kanina habang kinakabit ko yun. Ayun, binabaon ko pa nga yung isang PVC na yon para daanan man ng motor hindi makukuhan. Yung kasi konektado na doon sa kabila, papunta naman doon sa taas sa harap. So yan ang magiging setup ng patubig natin. Ayan. So may tira sila kahapong kalahati. Ito ang ihahalo ko ngayon dito para i-spray. Ayan po, ito po yung Biocosay. Ito kwan, hindi buo-buo, madaling lusawin to. So isang drum, kalahating kilo, 200 liters na yung isang drum nito. Paano yun? 8 karga na sa power spray yun. Siguro mabobombahin natin lahat yan. Yan po yung itsura niya. Haluin lang natin. Madali lang malusaw yun. Hindi siya buo kamukha nung nauna. Nilalagari pa. So ito, halo-halo. Ayan, malo na. Perfect timing. Ayan nga. Okay, spray na tayo ng Biocosay dito. Siyempre kung mo nakatudling na yan, dito na lang muna natin sprayan sa pagitan. Kailangan patamaan natin gilid na gilid. Gagapang naman na dun yan sa taas. Yan, ganyan o. Dulas.
Nagpapalit ako kay Bato isang karga. Pagkayari ni Bato, doon na kami sa ano, unahin na namin yung in-stable doon. Baka mabali, huwag nyo niyuyok-yok. Ha? Oo. Ay, gagamitin ko yung kan. Doon na. Doon na. Tatakpan ko ito bukas na natin gagamitin to. Okay, ayan nga po mga katongs. Bali, yung kalahating kilo nilusaw ko sa isang timba. Ngayon, pinarty ko na lang sa 4 na karga. Tansya ko dito mga katongs, 4 na karga lang to. So, para hindi tayo mapagod mag-spray, pinaturit ni Bato yung pito para kumbaga basang-basa yung tatamaan, pero matapang yung tingla natin. Imbis na yung kalahating kilo 200 liters, ginawa natin 100 liters lang. So 4 na karga lang tong mauubos. Ganda ng basa. Sa yung 4 na karga, may sumobra man, pauulit-ulit na lang dyan. May sinasabi ni Sir Arnel na kung ma-sprayan ng buo o makasasabog lang ng chicken manure, mas maganda. Paubos mo.
Ayos. Isang ilaw lang ang sindihan muna natin dito. Ganda yung mga katongs, naulan pa oh. Kung kahit na magdamag naman yung ulan yan eh, hindi naman matutubig pa yan eh. Sisip-sip pa ng sisip-sip yung lupa niyan. Kasi nga tuyo-tuyo. Maganda yung ganyan, na-sprayan natin. Tapos mauulan, eh bababa pa sa ilalim ng lupa yung gamot nun. Thank you Lord, pinagbigyan kami. So bukas pwede na tayo siguro magtanim ng kamatis pagka ganyan, pwede na natin itanim.